Binaba ni PBBM mga kababayan ang dangal ng Pilipinas nung kinausap niya si Calamares. Si Kamala Harris. Dahil sabi ng political analyst mga kababayan dapat ang isang leader ng bansa kung kakausap sa ibang bansa ay dapat magkapareho sila ng level mga kababayan. Example na lang dito, si BBM ang nakikipag-usap. Dapat ang kakausap sa kanya sa ibang bansa ay presidente. Pwede si Biden o ang incoming president mga kababayan ng Amerika na si Donald Trump. Dito mga kababayan sa kanilang palabas mga kababayan na tinelevise pa ang kausap ni BBM ay si Kamala Harris mga kababayan. Nabukod sa isa lamang siyang vice president ay isa pa siyang talunan. At aalis na sa pwesto ngayong January 20 mga kababayan. So for what ang ginawa nitong show ni BBM mga kababayan ngayon? Itong si Kamala ng Amerika at Kamala ng Pilipinas, nag-usap silang dalawa. For what? Panoorin niyo po. Ibig sabihin, nilower mo ang bansang Pilipinas dahil you're the head of state and you're talking to a vice president outgoing? Head of state versus the shoulder of state. Hindi naman yan head of state si Kamala Harris You're nothing but a second rate. Second rate lang yan mga kababayan. Loser. And in the very first place, what is the value of that? Is there any value for the Philippines talking to an outgoing, a loser vice president in the election? Sa makatuwid mga kababayan, insulto pa nga yun sa Trump government Nakipag-BFF sa kalaban ni Trump mga kababayan. Lalo maiinis si Trump sa yun yan, BBM. Really? I'm not kidding. I was really shocked. For me, really, it's only for publicity stunt. Ito nga isa, maalis na nga. Nagsasabi pa na ang Amerika daw ay tumayo talaga, dapat magpatuloy yung ugnayan sa Pilipinas para bantayan tayo sa mga ganap dyan sa South China Sea. Itong si outgoing Vice President Kamala Harris. Pero ma'am, ito lang meron kasi siyang phone conversation with BBM. Talagang with all the media coverage mga kababayan? Maraming nagsasabi na ba't siya ang kinakausap? Outgoing na yan. Ilang araw na lang yun sa pwesto. Ba't hindi raw yung nanalo? Itsapwera kasi mga kababayan Sa tingin mo ma'am, parang ginagawang katatawanan ang presidente ng Pilipinas sa mga hakbang na yan? Sino kaya itong mga taong nagsusulsol kay BBM para gawin ang mga bagay na ito mga kababayan, mga kasyungahan? Yun na nga, hindi ko rin maintindihan ang mga tao na nasa paligid ni BBM and even the Department of Foreign Affairs. Kasi to be very frank, he is the president. Ang level niya is president, head of state din. Head of I'm not saying na napakasnab mo na not to call Kamala kasi Kamalasan. I mean, hindi ganon. Pero in terms of protocol talaga, even pwede naman siya tumawag pero hindi talaga yung official mga kababayan na parang nag-uusap ang dalawang head of state. Hindi head of state si Kamala Kung gusto niya tumawag, personal na tawag. Eto, tinelevise pa nga. Na-observe ko yan sa iba't ibang bansa, Na-observe ko talaga yan. Na-observe talaga nila yung protocol. Like for example, kapag head of state ang nag-visit, head of state din ang sasalubo, ang makikipag-usap. Pero halimbawa pag vice president din. Kasi yun ang katumbas mo. Ito, bakit ka makipag-usap sa vice president na outgoing? Outgoing din, loser. You are the head of state of the country. You don't go down to that level. It's not being snob, it's just the protocol. Bakit hindi si Biden ang kanyang kinausap? Pati si Biden, hindi na siya pinapansin. There's such a thing as protocol that you have to follow. You may call her in a personal capacity as your friend. But in a protocol yan. Protocol ang isang bansa, hindi pwede mga kababayan. Insulto sa Pilipinas yan. Kung ganun talaga ka-importante ang kanilang pinag-usapan, ang dapat kumausap dun. Dahil kalaban na sila ni BP Inday yung DFA secretary na lang. Hindi. As much as possible, you avoid it. Kasi dapat pantay kayo ng level because you have to lift up. Parang representation yan ng bansa mo Tapos si BBM mga kababayan, nung kausap niya si Trump, yes sir, yes sir. Diyos mio, pareho kayong head of state. Nagpapakita lang talaga mga kababayan sa kanyang pagiging tutak. Sunod-sunuran. Yes sir Biden, yes sir Biden. Tutak ka ba o kuting? Ewan lang natin. Nagiging tutak minsan mga kababayan, naging kuting. Ibig sabihin, nilower mo
ang bansang Pilipinas dahil you're the head of state and you're talking to a vice president outgoing? And in the very Outgoing first place, pa. what is the value of that? Is There is there no any face value for the value. Philippines talking to an outgoing, a loser vice president in the election? Wala tayong nakukuha mga kababayan. Really? I'm not kidding. I was really Except stupidity. Stunt. Kung nangyari lang yung pag-uusap mga kababayan doon sa bahay ni BBM o outside, yung parang chill-chill lang, okay lang yun. Hindi yun nakukonsider na talagang posisyon ng Pilipinas. Ganyan. At ano ba kanila pinag-usapan? Sigurado mga kababayan, nagtatawanan lang siya. Ganyan. Pareho silang huwag na lang natin Shock. sabihin. Kasi ang alam ko, ang magiging kausap niya si outgoing President Joe Biden at saka yung outgoing din ata na Prime Minister ng Japan or current. I'm not sure Puro about outgoing, no? What's the purpose? Aalis na yan sila. Japan. Basta Prime Minister 2 days din na lang. ng Japan. So parang, well, in a way, sabi ko, ang una kong reaction, why would you talk to outgoing people? Tapos, buti sana yung sinabi, goodbyes lang, paalam. Hindi. Pagtitibayin natin ang ating samahan. Pilipinas at Amerika mga kababayan. Yan talaga ang pinagsasabi. Hanggang January 20. Hindi na sila, hindi na sila nasa posisyon kasi outgoing na. Siguro mas maganda ang kailangan mong kausapin is incoming kasi yun ang makakausap mo at yun ang kailangan mong pakipag-usapan when you talk about bilateral relation with that country. At ewan na natin kung papansinin ha. Balikan natin, naaamoy na ni Trump itong makagagawa ni PBM. At ayon nga kamahal ka mga kababayan, si First Lady Liza Araneta Marcos ay balak daw puntahan doon si Trump sa Amerika. Ewan na natin kung ando na yun ngayon. Para pag makaawa at parang kilitiin si Trump. Can you invite us in the USA in your inauguration? Oh, Diyos me. Though pwede naman sigurong kausapin mo in a personal capacity. Yan but not ang sinasabi natin, personal. At kung parang official na conversation yan mga kababayan, insulto. Head of State ng Pilipinas, katumbas ng paila ng Vice President ng Amerika. President of the country siguro kung for optics, 'di ba? Pero bigla na lang ang nalathala is Vice President outgoing ng United States. Parang sabi ko, why would you do that? I mean, and why do you have to have this hype, mini media hype mo pa? When in fact, as far Nagyabang. Tapos pagtitibay daw ng relasyon ng Amerika at Pilipinas. Yan daw ang kanilang topic. Isipin nyo na lang ha. May kapangyarihan pa ba yan si Harris? Kamala Harris? After January 20? Wala na. Itsapwera na yan, BBM. So what's the use? Nag-aaksaya lang kayo ng kuryente. I'm concerned, why hindi siya okay when it comes to the Philippines? Kasi ang level Na-offend pa siguro si Trump niyan mga kababayan. Kalaban ko yan eh. Nausap niyo, lalim mababadshot si BBM mga kababayan. Sabi ni Trump, budget ka sa akin. mo is president and you talk to the president too. Now kung gusto mo lang i-wish si Kamala na, oy, good luck to Good luck hindi. Dahil after nagtawag nagyabang mga kababayan, matibay. Ito ang patunay na matibay ating samahan. Napagtibay namin ang aming usapan na strong bonding ng dalawang bansa. doing, Wow! you will Hindi naman goodbyes ang sinasabi nila. be doing in the next coming days kasi you're outgoing vice president. Good luck ha, and let's Good luck sa pansitan. keep in touch. That is a personal call, but it should not be an official call. Official call. So, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa kapalpakan na naman ng Marcos administration dito sa kanilang pinipilit na maging propaganda na kinausap nila si Kamala? Post your comments below.